Input sa taas sa lesson 1, 8, chapter 31 to 22. Kunya, ingon si Jesus sa mga pulyo ng ito kaniya. Kung magpadayon mo sa pagtungan sa akong mga pulyo, pinuod kayo na kamo akong mga pinakaman. Kasairan ninyo ang kamatuuran, mao ang paghatag na ninyo o kinawasan. Ang Ginoo makapanalangin sa iyang tulong palihog. Praise God! Pagpunta sa tanan! Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, pahiluna ta. Amen. At may pahiluna ato ang pagalingon. At may alam ato kasi ang nauna na sentro ng Diyos. Ingon pa diya sa Juan 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ang pulong na atong paminawin kayo kabitagon na o ang Diyos. Tama gitong gingon na ganihan, hindi pwede na dili lang tadasig pagawas na to balak na ang paglampun. Isip anak sa Diyos. Amen. Sa dimod, dili man kita mabuhi. Ang ato ang kanag, ang atong spirituhan na balang wala ang tulong. Pwede kang mabuhi physically, pero spiritually, we are dead. Kung wala nagkakaon, wala nagpaminaw diha sa pulong sa Diyos. Amen? So, ato pag-aisimutan karon ang tinuod na tinunan magpadayon sa pagtuman sa kamaturan. Isa may mga tinunan din in Jesus. Amen? So, nabasa ka ganina sa Juan 1, Juan 8, 31 to 32. Hallelujah. So, makamputay. So, salamat kaayon Ginoo na nakalung ang kamatuoran sa mga kinabuhi. Salamat Lord na dili kami masakit sa buhat sa kaaway ng God. May kinahanglan ni Ginoo sa inyong kaalam, giya, dili kami makapadayon sa pagtuman sa inyong sugo kanang God. Karutang na ang Holy Spirit all fresh in us. Binibinuingon na kabalin ako, anak. Kundi Lord, ang ipaubos ang mong kagalingon. Nagkinahanglan din sa kamaturan na maoy mutudlo sa mong pagkinabuhi ng kasbuhi Panginoos. Himuha Lord ay inihatagal kasing-kasing. Dili mo padayon sa pagtuman sa imong sugo, Lord God, whatever comes our way, kanunay hindi nag-aabante ng Diyos. Salamat, Lord, karantak na ikaw ginamapasidunggan ng himaya. Salamat sa inyong tulong, Lord God, na amon inamnang Ginoo, amon kinabuhitan ng tulong himaya. Galamang kanino in Jesus' name. Amen and amen. So, unang nagtuman maugir si Jesus. Ano ganin siya? Ang tinunan, ang tanah ganin sa yaon sa among pagkaon. Ang pagkaon na tumaw ang pagtuman to do the will of the Father. Amen? So, ang tinuod na tinunan sa bukid na Diyos, naagyod ang pagtuman sa kabubuton sa Amahan. Amen? So, 1:8-29, ang nagpadala ka na ako, nagauban ka na ako, wala kayo niya ako pasangkin. Tungod kay kung unsay makalipay kaniya mausap ang akong bibuhat kanunay. Yun si Jesus sa iyang pulong. Unsa ang makapalipay sa Amahan, mao iyang ginabuhat sa kanunay. Kumusta man ang ato ang pagtuman sa kamatuoran. Amen? Kanina message igsoon gi-address ni sa 1:8-31, gi-address ni Jesus sa naay pagtuo kaniya o nituo kaniya. Di ba ano diri mga Hudyo 1:8-31. Unya ingon sa Jesus sa mga Hudyo nga nituo kaniya. Kung magpadayon kamo sa pagtuman sa ako mga tinuod kayo na kamo ako mga tinuan. Kay dili ay tanan nituo, dili
Lord. Pwede di ay mo claim na isang kakakristuhanon, pero walang tagatuman. Sakit pa malandungon, sakit kaayo paghinawon, na pwede di ka mo claim, pero wala ka nagtuman. Ikson, wala din tayo mabuhat kaya atong isbutan karon about kamatuoran. Ingay katapad. Are you ready? Mag-ready din ta. Kay kamatuoran, mauman si Jesus. Amen? Hallelujah. Naagay gibutang dila kun magpadayon kamo sa pagtuman sa akong mga ditulo. Tinuod gayon na kamo ato mga tinuod. Ngano na amay kun magpadayon. Kaya kung magpadayon ka, dili ang tinailan na ikaw, tinuod na tinuan ni Jesus. Pero kung dili ka magpadayon sa pagtuman, dili ka anak ni Jesus, pero pwede ka mag-claim. Pwede ka mag-claim. Mupin ka mo ng diya sa Matthew 7:21, giwarningan, gitadili kanan. Nagtawag ka na ng Ginoo, Ginoo, makasulid sa ginharian, kaya pwede lang kitang mag-claim. Pero, sumala pa, sa wali atong Sunday, last Sunday, muatubang kita o bili kita pagahuman kung kumusta akong pagkinabuhi-bili. Nagkinabuhi ba tang panglangit o pangkalibutan lang? Naagdili ang susi po sa to ang pagkinabuhi kas buhi pata kung asa akong padulan. Amen, nasabdan ng Igsoon. Humanly speaking, lisod yun, imposible ang pagtuman, ang pagpadayon sa pagtuman. Kaya lahi-lahi ba ang season sa kinabuhi? Lahi-lahi ang pagsulay, ang problema. Mo bitotong sa devotional kagalingan. Buhi o patay. Dapat dili seasonal. Dapat mutuman kita kay sawayon kita sa pulong sa Ginoo. Badungon kita, tudluan kita. Kay tuong gusto sa Ginoo na makauban kaniya hangtod sa kahulugan. Pero dili sa tinawhanon, dili kita gusto sa wayon, dili kita gusto badlungon, tudluan, dili kita gusto kay tungod sa tunggarbo, mas maakong alam nimo. Pero dili sa espirituhanon, pareho ragit tatanan, nagsugod ragit tatanan. Amen? Kaya atong espirituhanon na birth man, kaya nasiparang na tungod sa itong sala, pag-receive na ni Jesus Christ as our Lord and Savior, na reborn, na rebirth ang atong espirituhanon. Mo nang pariho na ginatanan dili, pariho tang tanan, kinahanglan maminaw, kinahanglan mutuman sa pulong sa Ginoo. Amen? Amen. So dagang higayon sa itong kinabuhi. Nasulayan ta, di mo tawaynanan na yung kinabuhi, dili na ko ganahan. Imposible ang pagpadayon sa pagtuman diyan sa kamatuoran. Pero din ang pulong sa Ginoo, all things are possible to him who believe. Dito mo makaya ka. O posible na makatuman, makapadayon ka sa pagtuman sa kamatuoran. Dito katapad posible. Amen? Thank you, Jesus. Muna giningon, knowing the truth and choosing na magpakahilom lang ka. Dili na siya kindness, dili na siya maayon, kundi it is sin. In James 4:17, remember, it is sin to know what you ought to do and then not do it. Kabalo ka na maayon ni na buhaton, pero wala ni mo gibuhat, kung sa daiging sa pulong sa Ginoo. Sala, ang magpakahilom, diha sa maayong balita na dili mo i-share, sala di ay magsugong. Siguro naapasang tuan na makulaw ka, mag-testify, pero kinahanglan na makagawas din ka ng kakulaw na kahadlo, kaya na ay kalabutan ang pagsilot sa kahadlo. Mahadlo ko. Kung mabasa na ito diya sa 1 John, na ay kalabutan ang fear sa silot. Ano mahadlo kung na-testify ang greatness ni Lord. Dili na hindi mo kaya. Yes, iana kita tanan. Kinsa man dili ang grabe kayo ang boldness pagsugod pa lang. Kitang tanan
pamaagi yun o kaulaw, dili pagkakakaya. Even Moses, gani si Moses, kakagay ay linta, kagay si Moses, pero nakabalo na siyang istorya. Ato pa na tayo, gi-appoint si Aaron, kay para mauna lang yung istorya. Pangita din pa maagi ang Ginoo. Para pa makatestify how good, how great God is sa itong kinabuhi. Ang kamatuoran na atong na-receive, dili pwede na ihilom lang nato. Dapat ato din ipadayag sa ubang tao. Amen? Unsa man ang maayong sumala sa pagtulungan sa puno sa Diyos, buhatan. Amen? Ginikanan, buhatan. Ang pagdisiplina sa inyong mga anak ay muna ang kamatuoran. Amen? Diha sa Proverbs 23:13-14. Ingon kayo niya, ayaw pagduwa-duwa sa pagdisiplina. So maayo ni, mauna siya ang kamatuoran. Na ano bang ginikanan pagdadungon ng nila anak, masuko sila. Di naman kung naingon na ni-overtake or something. Nagpakita lang ba na kinahanglan din ang disiplinahan ang anak. So kamatuoran, amen. Ang anak, buhata ang pag-honor sa inyong ginikanan diya sa Efeso 6:1-3. Mga anak, buhata ang inyong pag-honor sa inyong ginikanan. Karon na generation, makainong gita na kanang kinahanglan dyan pag-ampo. Amen? Daghan kong mga ginikanan na kanang nag-pour out. Tingnan ako, dili kami nag-umusala na naman. Muna kinahanglan nato mag-ampo, kinahanglan nato i-share sa ilaha ang kamatuoran para sila makabaton o kamatuoran. Kaya hindi na lang puro nakita, dili lang sila, i-address ni sa tanan, kalibutan mo, kung unsa ang worldly standard, mauna ang atong gina-adapt. Pero, kita na nakabaton sa kamatuoran, dili na ito pwedeng i-adapt ang worldly standard. Dapat heavenly standard. Kamu mga kabataan, tumanan ninyo ang inyong ginikanan kay maupili ang angay na buhaton sa tinuod na Kristohanon. Tahura ang inyong amahan ang ginahan maupili ang unang nasugo na may saan. Unsa daw ang tahuro na to, yung people? Mga anak, kung tahuro na to ang ginikanan na ay maayong saan? Verse 3, kung maupili ang saan, ano mahimong maayo ang inyong kumangapot, o lubayan ang inyong kinabuhin din sa kalibutan. Unsa ang susi? Tahuroy ang ginikanan. Kay mao kani ang sugo sa buhig ng Diyos, o mao kani ang kamatuoran. Amen. Ang kamatuoran diri sa simbahan, the church needs leaders who are willing to be corrected and willing to correct. Leaders, ako isa ko ang willing ba ta na makorekta? Gumikan sa pulong sa Diyos. Ikaduhang people. The church needs leaders. Ikaduhang people who are humble enough to be corrected. Gumikan po sa pulong sa Diyos. Mao ba na ang taigsoon? Amen. Kinahanglan ng Diyos ang kamatuoran karon ato ang barugan. Amen. Dili ta magpauyon-uyon sa gusto dili sa kalibutan kundi barugan nato. Tan-awa si Jesus sa pagbarog niya sa kamatuoran, wala tribus pilit. Babasa ninyo diha sa 1:8 and even sa 1:17. Giampo pamanggan ni Jesus diha sa 1:17. Sa iyang mga tinunan, yang giampo dito silang amahan, natipigan, wala na ang padiri sa kalibutan, tipigan, kaya dili naman tapang kalibutan, palangit naman ta. Basahin ninyo, pangulit ninyo sa balay sa 1:17, hindi na nako ma-appear kay ang oras. Amen? So, isa po hindi na pamaagi, kita mo grow. Noted ha, kita mo grow sa ihang pulong, magasabot, ma-develop, ma-build, ma-equip, ma-train, pamaagi na kita makapadayon, makatuman, o mahimong tinuod na tinunan diha sa open cell
Bible studies, evangelism. Every week needs all, ginadasi ko gina-invite ang matagusa. Kay nun kaya sa Matthew 18:20 na ay buhat tulong mag-eskin sa ngalan na siya sa kong taliwala. Kung dili pa rin makaya sa kalayo, then magbuhat mo na mag-Bible study ko sa inyong balay. Para ato ang ma-maintain, ma-cultivate, ma-nourish ang ato ang espirituhanong bahin na ang kamatuoran dili masakit. Kaya kung imo huna-hunaon sa 24 hours na ang dili sa kalibutan na display, busy sa trabaho tanan, mangutana o pila ka oras sa imong gitagana para sa espirituhanong na bahin. Kanang tinuod. 30 minutes. Then 1 hour. 5 minutes. Imagine sa 24 hours, di ba ka maduminahan sa kalibutan? Kay 30 minutes lang ang imong gihatag kay Lord. Mo nang kinahanglan atong dasigon ang atong kaugalingon igsuon. Kaya magbansay sa atong espirituhan na bahin. Hello! Every week, atay open cell sa Digos, Monday. Open cell Tuesday sa Santa Cruz sa Coronel. Pagka Wednesday, naapag yung Women's Fellowship twice a month. Wednesday, ang paano siya? 2 weeks to every other week na ay babad dito sa Digos. Ang youth na ay every Friday ng fellowship. Ang women's na ang gihapon, ang men's na ang gihapon. Dapat ma-revive, ma-stir up. Para permanente ta nagalong, permanente ta ba connect, naga-align sa itong espiritual na bahin. So wala dyan kasunigsoon na digil ta makaparticipate, maka-involve ano. Si Apostle Paul nagdasig ka nato diha sa Hebrews 10:25. Dili kayo nato undamon ang atong nabatasan. Sa daw, dili nato undamon ang atong nabatasan. Unsa kay atong nabatasan igsuon? Panagtigom. Amen? Sukat sa imuhang kanang napatunan mo ang kamatuoran, asa man ka na-involve? Open cell Bible study. Mangumusta ko, kumusta naman? Involve paghihapon? Dili kayo natong damon ang atong nabatasan ng panagtigo magginasiday kita sa usa-usa kadumi na ang pagbalik sa Ginoo. Mo gitong tama gitong gi-share ko dili ba na ay tay kaigsunan na nag-testimony. Naningon siya kung gi-share ni Pastor Patrick dili na. Praise God, dalayan ang buhay ng Diyos, maayo ang Diyos. Maski wala na yung kabutangan ang ako ang problema. Na ikaw, gamay na kayo ng problema. Pero siya, wala na yung kabutangan sa problema. Di ba madasin ta? Marivive ta? Ako ka nang sa Bible study, marivive dyan ko. Mas the more ko mag-fire, kay makadungog ko sa mga kaigsuunan sa inyong mga pagdasig, sa inyong mga testimony. The more ko man, wow, grabe ang gibuhat nilon sa kinabuhi, ni brother, ni sister. Ayaw nino i-close ang door kay tungod na sulayan mo sa pagbati sa uban. Ang kamatuoran, part
ka, mo-inform ka. Ang rebelde hindi na mo-inform. Mauna siyang kinaiya sa kaway. In 1 Corinto 1:10, mga igsoon, naghangyo ako kaninyo sa ngalan sa atong Ginoong Hesus Kristo nga maghiusa kamong tanan ug likayin ninyo ang pagkabahing-bahing. Paghiusa kamong diha sa inyong mga nauna ug sa inyong kapuyuan. Ano sa mga atong kapuyuan? To please people, to please yourself, or to please God? Amen. Kung to please God. Igsoon pa upos na matunaw ang angay matunaw. Puro tabakyas dini. Pero nakalindot ng maski dagan kay tagdipinto sa itong kinabuhi. Ang sentro na niya dini mao si Jesus. The author and perfecter of our faith o diha nagtagutok sa iyahan. Amen. Kaya kung ituto pa lang ko sa una ni Pastor Patrick, or wala pa siya na pastor, hantong na lang pastor siya. Di ko ka nabintay igsoon. Kaya mo ito'y giingon, naalang na dira ang garbo, anytime. Mubirada na sa tuwa. Anytime, mubulgaw na sa tuwa. Maunang, naay mga pagdasig diri para permanente pa mainbo, para ma-refuel ka kanunay. Kung ang sakyanan, mahundan, o gasolina, asa may Panginoon? Sa gasolinahan. Gamay pa lang gani, imuhan na ng i-refuel. Kita, grabe ang pagsulay, 24 hours, grabe ang atuang ano sa itong kagalingon sa kalibutan. Pag-imbong sa kalibutan. Una, dili ka mag-refuel? Wala. Dahil ang rupuli sa tuwa. Nakabantay mo? Kusog na ka maninghag. Sa puton kaayo ka. Gamay lang galing sa puton. Wala na dahil sa mood. Kay wala na refuel diha sa puno sa dito. Igsoon, kinahanglan, mausap ang atong mindset. Kaya kaning religious spirit, mausap ni. Kaya mga kanadto namin ng mga tinuhan ba? Nga, feeling kayo mo na, balaan na karong Sunday, kay simba ka, after ani paggawas mo, mawala ang pagkabalaan, mo na siya mga religious spirit. Naapag yung mga religious spirit na kanagaling, pinigit na ito na tama ni. Maunang ginabuak ni Jesus. Kaya ang parisiyong Saduceo, maunay hinungdan na wala sila naluwas kay tungod sa ilang pagkareliyoso na wala sa pagtulunan sa pulong sa Ginoo. Pero ang ato ang pagtulunan diri mao ang pulong sa Ginoo na mao ang kamatuoran. Amen. Ang tinuod na tinunan sa ito magpadayon sa pagtungan sa kamatuoran. Hallelujah. So kinsa man diri nagusugid nato na tinuod ta na tinunan. Diha sa Juan 8:32. Basayran ninyo ang kamatuoran ug ang kamatuoran mao ang maghatag kaninyo kagawasan. Kada ganing masayran nato ang kamatuoran, unsa man ang debate? Di ba nalipay ta? Nalipay pag-receive nato sa kamatuoran, pag humat ka lipay, kay ginabuhi naman nato, nagbuhol mo yung kalisunda, di ay sulit ni Jesus mo. Dagan kitang biyaan, ang ating mga naghawid, isa pa to, nagbabang, ato ano siyang kinanglan biyaan. Sayon o lisod. Kung ang kabayo girindahan, kita girindahan na sa pulong sa Ginoo na maong kamatuoran. Gusto din nato, to the left. Nga si Jesus kay mato man sa right. Na left. Rindahan sa pulong sa Ginoo. Adto dito sa right. Kaya ang pulong sa Ginoo nagtuto nato sa kamatuoran na mga nato kagawasan. Munang mag-isi, kinangay mag-isi na to. Ang pagkarinuso na Espiritu, mag-isi. Ang kaniato na to ng mga pamatasan, mag-isi. Magtuluan ta, bumikan sa pulong sa Ginoo. Ang mga dahil uno, marindahan yun sa pulong sa Ginoo. O isa ko anak, isa pa rin. Pariho naman ay tag pundasyon, pariho na tag sugdalanan, pariho na tag
na Diyos. So what is the truth? Truth is God's Word. Mauni siya ang final, reliable authority. Ang pulong sa Ginoo. Walang nag-rely. Diha gani sa Efesos 6:12, gi-describe gani diha, belt of hinay, belt of katong ni armor ba? Full armor of God. Belt of truth, na yung gi-describe man dito ang truth na night belt. Kaya para hugot kaayo ang atong pagtuon na kamatuoran diya sa buhay ng Diyos. Dili basta-basta, muhigot ko na siya. Unya, kung ang kamatuoran nato dili mabisbisan sa kanunay sa pulong sa Ginoo, pwede di ay hindi ma-open. Kaya mabigay naman ang inyong tawhano na kagbati. Pero kung naka-belt of truth kay Soul, di makawat ang kamatuoran na naa sa inyo. Amen. In John 1:17, for the law was given through Moses. Grace and truth came from Jesus Christ. Mauning importante kayo balugan ang kamatuoran. Kay tungod sa kinabuhi ni Jesus, naghilansang dito sa cross sa Kalbaryo. Gihatag sa amahan uban ang grasya o kamatuoran. Mauna siya aton gibalugan ang grace and truth. Dili basta-basta ang sakripisyo ni Jesus dito pagkahuman, imuha lang ilabay ang kamatuoran. Dili lang nimo iginabuhi ang kamatuoran, pasagdan lang imong kamatuoran. Bukompromise ka sa worldly standard. Lisod, pero kinahanglan buhaton nato. Kay naatay gigolid so na makauban hangtod sa kamatuoran ang buhi ng Diyos. In Juan 17:17, hilahin sila aron mahimong-imo pinaagi sa kamatuoran. Mauna siya ang pag-ampo ni Jesus. Hilahin sila aron mahimong-imo pinaagi sa kamatuoran. Walay laing pamaagi igsuon. Dili half-true, dili kundi kamatuoran. Ang truth, dili ang baka, dili ang kanagaling puno, kanang tinuod, pero dili tinuod. Mabitaw sa evangelisan na atong last Sunday. Giingnan dito na ayaw na lang i-share kay mag-practice mata. Naningon pa siya sa mga pareho naman magpadulgan kay ulong, pero ako nang review dyan ko, hindi ko sa mga pagaling mag-dilit, kita pa rin padulungan siya. Kaya nagbasi kita kung saan ka matulungan. Ayaw di magsugod. Ningon sila na, pareho na magpadulgan, mag-gitara na dito. Unya, wala ka na ginabuhin, sumala sa puno sa ginod, at sumingon ka sa kuwa, na pareho na magpadulgan. No, hindi ka pa yung padulungan. Barugi ang kamatuoran. Because Jesus is the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through Jesus. Kung asa ka na pinapatulonan, wala maging si Jesus. Munang dili ka mo receive, dapat rebuke. Ayaw po sa atubangan rebuke ka ha. Bingon na siya sa Espiritu, in Jesus' name, dili rebuke. Makabaton din siya sa kamatuoran. Amen. Kaya diyan sa kamatuoran na ay kagawasan. Kinsa may nakabatong kagawasan? Na ay kagabuhan. Amen? Pasalamati ang buhay ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Diyan sa Proverbs 23:23. So, basahin na ito sa NIV ha. Ako lang siyang dinig. Na ay version dito na ningon, by the truth. Palitong daw ang kamatuoran na ako'y get the truth and do not sell it, wisdom, instruction, and insight as well. Grabe, gede kaayong kahalang din ang kamatuoran, dalimang kagidasig. By the truth. Dili sa panangihon sa RCP, ang kamatuoran, ang kaalam, ang kahibalo, o ang maayong panahon angay na bayaran. Mamutanan o gibayaran ba nato? Wala. Wala ka ng hago. Wala kang gibunal-bunalan. Wala kang gilansang saklos para makabatong sa kamatuoran. Igsuon po salamati ang buhay ng Diyos.
Grabe na-receive na ito ang kamatuunan. Ang katuan na yung gid ang pagkinabuhi. Wala tagi pa trabaho sa Diyos, 8 hours a day ka, ang mamatay ka para mag-imo lang kamatuunan. Pero kita pugihan kaya sa kalibutan ng piwala, kita lang logi sa kamatuunan. Pero kitira, angay nga bayan, pero wala ka ng bayan. Lord, salamat Lord, nag-knock the door ka, nagpadala kang tao para magsangto sa kamatuunan, ang katuan na ng desisyon na nato i-receive ang kamatuunan. Luwi kayo ang tao pa na nilang hiniglan ang kamatuunan. Angay nga bayan, ano na angkon na apan bilihon na kinikaayo nga ibaligya. Ayaw ibaligya ang kamatuunan na naa sa imuha karon. Ayaw pag-uyon-uyon sa mga kalibutan nun. Ayaw ibaligya ba nasaktan ba nato ang value sa kamatuunan? Hindi na ato mong masaktan. O bitaw itong ang iyong asawa, maayon na siya na katuhan sa treasure. Tingin ganit dito, ayaw lang pinipinda. Ayaw ibaligya. Ato pong masaktan mo sa ang value sa ating natagantaman ang kamatuunan karon. Kaya atungan na siya na hatagang pagtagad, atong hatagang kabong atong dili na ito magkinabuhi. Pariyo pa sa una, oy. Namatay mga pakyas na lingkamot ng datanan, pero katong mga pinuha na utang gipulian, ayaw na paligi. Hayag na kayong dagway. Gipulian na ka sa himaya sa Ginoo. Ano nga, bayas ako kung nangawan ko sa una, unya nakabatong ko sa kamatuoran, ayaw na nang sige pa kong pangawa. Dili na kong mangawan, magkabot ako Lord, ayaw na dyan kong mahinig kawatan Lord. Kailangan na ka sa kong kinabuhi. Amen? Thank you Lord. Kaya sa tinuod lang, ang pulong sa Ginoo, natin ko sa Juan 17, di ba suga si Jesus? Pag once mo nang i-receive ang suga, ang katong mga ngit-ngit nato na pagkinabuhi sa una, mahayagan na siya. Ang pangutana, nahayagan na ba ang mga kangit-ngitan nato sa tuwang kinabuhi? Hindi na ito mabalaan kung truly na si Jesus sa kinabuhi. Mismo ikaw makaingon ka, hala, naan nagbigay si Jesus sa kuwa kay, hindi naman kung ganahan buhat ani. Nasukaan naman. Amen? Thank you, Lord. Tungod sa kamatayan ni Jesus, nakabatun ka sa kamatuunan ng grasya. Kinahanglan, may kinabuhi din nato na ang grasya di mo na may kawang sa tuwang kinabuhi. Nasabtan ba nato igsuot sa kabilin ng kamatuuran? Kaya ganing kaya atong example na po, nakabalo ka, na mauni ang tambay para makabatong siya kaalimuhan, wala rin maghihatag. Pero kung imuha kinagihigugma, imuha kinaghihatag para makabatong siya sa kamaturan. Kung ana ang baliyo sa kamaturan, kung ana ba ang kabuhaton ni Wilson na na-receive mo si Jesus? O nag-receive lang na ni Jesus kung wala lang. Kaya kinahanglan din na atin mausap, na atin malangkat sa tuwang kinabuhi. Amen? Kaya makutan na kung mausap mo, hindi pa maagi para mausap ka. Wala nang ginain, ang kamaturan natin, ang pulong natin sa iyo, ang atuan ng ituuhan nato. Amen? Sa Santiago 1:18, sumada sa ikabubuton, gihimo niya kita ang iyang mga anak pinaagi sa ato ang pag-ulan sa kamaturan. Pinaagi sa pag-ila sa kamaturan na himutan niyang anak. So ang kamatayan ni Jesus, dili basta-basta. Soon, nasabdan ba nato? Kinahanglan masabdan din nato ng igsoon. Then aron, mulabaw kita sa tanan niyang binuhat. Grabe ang gihatag na blessing ni Lord. Mulabaw sa tanan niyang binuhat. Sa
Sa Genesis pa lang, to take dominion. Pero ang pangutana, gikinabuhin ba nila to take dominion? Hindi naman. Ngano wala na gikinabuhin to take dominion? Kaya ngano, wala ka na persig, wala ka na convince, wala ka itong nasaktan ang kamatuuran. Gusto nato kita ang i-domain sa sana. Pero ngunit diri aron mulabaw kita sa tanan niyang binuhat diri sa kalibutan, kita ang superior. Kung masaktan nato, unsa man atong problema pagsulay, deklarahe. I rebuke you. Drive out ko mo kaya ang isang ginagawa ni drive out sa una-una. Na ginagawa ka kaayuhan, kagawasan. Lord, I declare healing, I declare deliverance. Mag-rebuke ta, gumikan sa pangalan ni Jesus. Ikaw na pagulat ang Sunday para makita pa mo ni Pastor o ni Pastora. Diha pa lang mismo sa iyo. God has given you the power and authority to cast out, to drive out. Kay tungod, ikaw ang labaw sa kanang binuhat diri sa kalibutan. Ang pangutana, nasaktan ba ni nato na kamatuoran? Kay pagdaan problema, maluya, dili na makaadto sa commitment. Mauna igsoon, be committed to your commitment. Kay si Lord committed sa imong kinabuhi. Wala nang pasagad si Lord. Masking wala na ta, naagihapon ang panalangin mo. Ang hangin, ang imong puso, nakamatapakan, panalangin na, una pasalamati. Amen? Ayaw pangita sa walang taka. Kay makasapot na siya. Kung unsa ang gipiyan pa ni Lord sa imuha, palagbuan, o kung masaligan ka, ihatag ni Lord ang abundansya sa imuhang kinabuhi. So natin ang pagdisiplina. Kitang tanan dili gidisiplina kita sa buhi na Dios. Kaya wala ka gidisiplina, dili ka anak sa buhi na Dios. Wala po ko nag-ingon na perfect na ko. Kaya tungod na pastora ko, mas daghan siguro kong problema igsoon. Pero diri na ko nakita, maski pa sa kabukaton, Lord, nakita na kong imong gahom. Sige kong declare, Lord, in Jesus' name, kung nagpuyo ko sa grasya, then extend ang grace sa ubang tao. Hinabi na ka lang, sige pag-doubt na apay fear. Dili madasig, dili mo birahon. Sige lang. Diha ka ginadevelop. Hatagi na panahon. Ayaw lang inong dako na kay kadong, dako na kay kaday. Palintakot diya sa iyong kaliwasan. Kung giputang pa ka diha, sige lang na maabot ang time, hindi na kay butang ni Lord another level na buka ibutang sa Panginoon. Kung kabalik ka sa kamaturan, kung kabalik ka sa pamaangin, pero kung wala ka kabalik, sige kita bagulbol. Iba namin, sige mo kung bagulbol sa una. Pag maglapit na, si Pastor Pati, wala ko yun. Anan libot labay. Buang. Kaya wala man. Sige mag-kuhan, yaw-yaw. Sige mag-bagulbol. Kaya wala man paano sa matan ang kamaturan. Huwag kita na igsoon, ako hindi ko maulaw. Pero glory to God, kinabago. Mauna, ang kadahugan. Nabago, nag-increase ang wisdom, nag-increase ang knowledge, nag-increase ang understanding. Dili mo po na mag-increase kung dili ka mo agi o personal. Dili ka mo agi o puso-puso. Lord! Amen. Padayon ng exhort. Hallelujah. Ikatulo, na what are the teachings? So, isa na ang pagtulunan sa kamatunuran. Ang Biblia wala gihangtag para mag-increase lang ang atong kaibalo niya sa Diyos. Gihatag ang Bible tungod gusto sa buhay na Diyos na kita makabaton o kabaguhan. Amen. Pinoy, ang Bible, dili ka mag-ingon, ikaw kay, pila ka memory verse mo ha. Ikaw. Daghan ka tag-memory verse, pero wag mo kinabuhin. So the Bible is not given to increase lang sa itong knowledge. Gihatag niya ang pulong sa Ginoo para kita mabago. Amen. Daghan kayong aspekto sa itong kinabuhi na kinahanglan
sa kamatuoran na maupulo sa Diyos. In 1:8-12, bisulti pag-usap si Jesus sa mga tao, ako ang suga sa mga tao sa kalibutan. Ang nagasunod ka na kung di kayo magkinabuhin niya sa kalibutan. Kundi ni mahayagan siya sa suga na nagahatag ng kinabuhi. Tingnan tanaw yung katapay. Naana ba ang himaya ni Lord? Hayag na ba? Amen. Mauni siya sa kong spirituhanan na bahin. Amen? So, unsa man ang mga pagtulunan, ang pulong sa Ginoo ginakuban sa tanan pagtulunan. Pero naali mga pipila na ako alang gipili. Una, yung ka serve both God and money. Diya sa Lucas 16 verse 13. Walay sinubuon nga makaalagad sa duha ka aganon. Kay mauman siya ang ginabuhat sa mga naabili sa kalibutan. Kita namang Kristohan ang hinahanglan, makabalot ani. Tungod kay sa hipay niya ang usa, o gigugmaon niya ang usa, mudapit siya sa usa, o tamayin niya ang usa, dili usab ninyo madungan ang pag-alagad sa Dios o sa bahagi. Munang isa lang ang simbahon ni Espiritu sa kamatuoran. Ang Diyos lang yun. Isa pangalan, the Lord Jesus Christ. Amen. Wala na tayo laing simbahon. Wala na tayo laing tawagon. Ayaw mong ikon mo simpatiya ramang bungko. Musimpatiya mo ni isang mga santos gira. Ayaw na. Kaya ninyo maginabuhin na Diyos, siya na ang simbahon ni Espiritu kamatuoran. Amen? Thank you, Lord. Hallelujah. So, before tamo end, no, na ay warning ang Diyos sa ato. So, apilon pa na to ang pagdilunan about sa kamatuoran ka na Matthew 6:33. Unahon na ito magpangita. Ang ikarilan sa buhay na Diyos. Ikaduha, ayaw lang tawire. Ayaw lang tawire. Ang kamatarong, agian din na ito, ayaw din na itong kalimutin kay matarong ang Diyos na ito nialalaman. Amen. Then, ihatag niya ang ato ang tanong Panginoon namin. Amen. Sa baba ang mga pagtulunan na kinahanglan nato. Kanang abisante. Kinahanglan magtapok yun ang mga anak sa buhay ng Diyos. Amen? Kaya dilit kung asang pa nagtapok sa mga kaanakan sa buhay ng Diyos na ang buhagay na panalangin, milagro, kaayuhan, atong matagamtaman. Amen? So ang kamatuoran na i-share ni Apostle Paul diya sa 2 Corinto 11 sa ABSP. Samtang kita ba 2 Corinto 11:1. Igsoon mauli siya ang pinakadakong peligro karon, di ang dayang na dautan, kundi ang nilihosong limbong. Kamu aware mo? Grabe na ang nilihosong limbong karon na naggagali lang dito sa Santa Cruz sa tibuok na Diyos. Na ano mga pagtulunan na wala na Diyos na sibo diya sa pulo sa Ginoo ng mga kamatuoran. Kung sa akong pagpasigaro, mao siya ang mulo ni Paul at ang hanagan sa tayo na. Sige, basawan na to. Kung sa akong pagpasigaro karon, isipon ninyo nga nabuang ako, hinaot nga magpag-inog lang kamo kanako. Next, kay gibati ko ang Diyos nun nga pangabubo kaninyo, nahisama kamo sa usa ka dalagang putli nga akong gisaad upang ipakasal sa usa ka pamanunod nga mao si Kristo. Wala diy'y ginikanan ba? Napasagdan niyo yung anak. Diba? Mula ka pa lang sila, inaani na kay, inaani dagat kay tao, mga precaution, warning sa tuwang mga anak. Mao po niyang dibati ni Paul sa church. Ditong dapitan. Then, next. Apa nahadlok ako mabasi? Kung malimpungan ka mo. Sama kang erba magilimpungan sa bitingan. Mawala ito matinudanan na tinuha sa pagsunod ng gusto mo nang gitudlo ang kapatuoran para dili kita malimpungan. Nasabtan na ng ison? Gitudlo ang kapatuoran para dili kita
karon. Dili na siya ingon na nagtago-tago, kundi presente na siya, mas giasa pa ka maglakaw. Kay gidawat na ninyo ka man atong basahon. Nagaan nga, warning ha, pagkabalugan nila na ingon-ani ni sila ayaw na dawatan. Kaya usahay ingon beta, pulong ba na sa Ginoo? Ato nang dawatan, ayaw na. Kabalo na mo sa ilang pagtulunan na si Jesus, tao na sa ilang ayaw nagdawat. Pero kung di kong bitahan mo ka sa Ginoo, ikaw ang mawali, din sila ang mawali. Amen? Sige sa pagpadayon. O gidawat mo sa inyo ang lahi na espiritu o ang ilang giingon na maayong balita nga lahi kay sa inyong nadawat gikan kanamo. Next. Sa akong una-una, dili gayon ako maiwin sa mga nagaingon na sila gayon ang labi maayo ng mga apostoles. So si Paul ang labi ni Paul. Posible nga, dili ako maayong musulti apandagan usap ang akong nasayran bahin sa kamatuoran. Gi-express gid ni Apostle Paul unsa ang kamatuoran. Unsa inyong nabatunan ng kamatuoran, ayaw yung tao ng buhay, ayaw ikambyo, ayaw ibalugya, kundi ipigil o himuan ng mag-increase na sa inyong kinabuhi. Dili ba yan lalim? Kisa man dili na ka-experience ni mo, di Bible studyhan. Pila ka tuwing nag-Bible study ka, nag-atiman, pagkahuman, kawakon lang. Unsa ka imo ang bation? Sayangan ka, kay naanak ka sa kamatuunan. Unang kitang patagusan na ito, kinahanglan. Malingkamot, magbukid yun ka sa pagbasa sa kamatuunan para di ka malimbungan. Amen. Kung nasayra rin na ka na, kay nakita man gayon ka mo nga, nakita man gayon ka mo nga, tinuod ka na sa tanan, namo nga pagpanulyo sa 6 Then sa 13. Kada nga mga tao di tinuod ng mga apostoles kundi mga limbungan at nagpakaarong-ingon na sila mga apostoles ni Kristo. Next. Hinoon dili ka na katingan-an may bisan galing si Satanas nagpakaarong-ingon man nga anghel sa Dios nga nagahatag og kayo. Atong nasabtan, magmaigmat. Amen. Naangay gagang strategy karon. Dili kung naghatag man dito mga bisita o bugas, wala po ginagawa na. Alin na mo dili kay manghatag yung bugas. Naangay dito sa koridor, na sige, magpabautis mo na mo kay naamoy 5 kilo na bugas. Dili ingon ana ang gihatag sa imong igsuon. Ang among gihatag, ang kamatuoran, ang bulong sa buhay na Diyos. Kaya mas ipagdili mo ka mantika, magpadaling gihapon ka, kay tungod na tangnan na ka sa kamatuoran. Ang samang kaibutan ni Lord, magpadaling na kay tungod sa kamatuoran, dili tungod na stop ka kay wala na isustinto sa bukas. Dili ginagbuo, di kong taman ang bulong sa Ginoo. Di pwede na luwag-luwag lang ang belt. Dapat hugot yun. Para kung sa iyo abot sa itong kinabuhi, makasuol kita katungol na ang kamaturan sa tuwa. Amen? So ang religiosong limpong karon, gingon dito na dagway ka ang mo. Nagkabuha ang mo. Isang yaw, maminaw ta. Nagdilipungan na ta. Kaya dito naman talaga mo sa kagwapa o kagwapo. Imanin yun ninyo. Anghel sa Diyos nga nagahatag ng kahayan. Wala di-describe si Satanas na hadlo kay nawon. Ato ara ng imagination. Anghel ba yan siya no? Wapo. Hindi to baro. Una, kung wala yung kamatuuran, wala nagabasa, puro lang na negosyo, wala dyan pag-meditate sa pulong sa Ginoo, malimbungan kita. Puro lang na trabaho, malimbungan kita. Tinoon. So, ang religiosong limbo, it sounds biblical. Wala natin na sa pulong sa Ginoo. Pero hinumdumi,
ang kaaway si Satan, nag-quote po daya siya scripture, na masawal pa siya. Kaya dagat dahil siya reverse. Kita, kung saan ito reverse. Mauna siya tumatagal pagtagal. Kung nag-eskwela ta kay para ma-honor ta, hatagan po na itong pagtagal ang pulong sa Ginoo. Amen? Dapat daghan po taong memory verse. Kay pag naay mo tintay na ito, naapod tayo, ikalabay sa ilaha na makahinumlog sila gumikat sa pulong sa Ginoo. Biling itong mga kalibutan nila na mga pulong. Then ang reliyosong paglimbong, it looks holy. Kani kayo. O ani, na ang Diyos hindi kayo. Holy kayo. Higit kayo. Arrange kayo. Holy din kayo. Unya, hindi pagka, ay, hindi it feels right. Ngayon na kayo, feels right. Labi na, kanang, nindot kayo ang place, ang comfort po din mo, labi na bundaw kayo, dili pagtinigang na. Yung bahala bilang, basta na ang presensya ni Lord. Amen? Una, hinay-hinay, it denies the truth of grace. Mauna na siya ang linlusong limbong. Mauna siya hinahanglan, magbantay, magkaimat. Because Satan's strategy, hinay-hinay, subtle strategy si Satan. Hinay-hinay, limpyo. Limpyo kaayo ang strategy ni Satan. Dili makapakurakan yan. Dili makalawa ni Satan. Hindi na kamalimbong. Pino. Hinay-hinay. Unyang bantayanan kung mawala na gani ang inyong joy, ang inyong peace, to be with the people of God, limbong na yan sa kaaway. Ang hinay-hinay ang bira sa inyo. Amen. Amen? So, Satan's strategy. Dili po obvious ang strategy ni Satan. Kanang obvious rebellion ba? Pero, imuhang madunggan daghang rason. Mauna siya ang mga strategy ni Satan. Subtle strategy niya. Pino, hinay, dili kaayo, klaro. Pero, hihinay-hinay na kagdira sa iyang strategy. Philippians 3:16. Kinahanglan lang gayon na padayonon nato ang pagsunod sa kamatuoran na ato nakatunan. Akong yaya ang talusa sa pagkalunod. Dili nato kalabanin ang kamatuoran. Kaya dali si Apostle Paul sa Galatia 4:16 sa NLT. Thank you, Lord. Galatia 4:16. So, inahanglan na ato ang padayon, ang pagsunod sa kamatuoran na atong nakatunan. 16. Galatia 4:16. Apan karon, ginisip nimo ako ang kaaway tungod kay isubliyon ko kanino ang kamatuoran. Sa unang pagdidiay na, ang kamatuoran di kalabutan. Ang kamatuoran di kalaban. Pero kung tinuod na naa si Jesus sa iyong kinabuhi, tinong-higugmaon ang kamatuoran. Hindi mo kalabanon. Isuon, nakapasabua na kanang ma-allergy ka sa kamatuoran, dinadinay na to ang pagtulitan kay kung Gisol, forgive your enemies, love your enemies, ihatag ang parang kayo, Gisol pa, this time, ayaw i-resist ang kamatuoran. Just embrace the Lord Jesus Christ yung kinabuhi.
the way, the truth, and the life. Come on, pamalandungin soon. Abhi ang kasing-kasing. Just allow the Holy Spirit to change, to renew our mind, to restore our soul. Lord, have your way. Piniluhon na di ay kinig kamatunan na akong nabatunan ng Diyos. Himuha, Lord, na ako aling panggaon, ako aling higugmaon, ako yung ikinabuhi, kay tungod mao kaning muhatag na akong kagawas. Mao kaning muhatag na akong kaayuhan, mao kaning muhatag na akong kabaguhan. Dili na ko gusto magkinabuhi pa kaning alto, Lord Jesus. Come on, magpataba